Hi guys, welcome in this channel. This reading is for fire signs. Energy ng fire signs ngayon. Wow, kulang atas balasa to. One more. Ito naman. May mga nandi-distract sa'yo, there's distractions, and may mga nanlilito sa'yo, pwede mga options yan, opportunities. Ang dami nanlilito sa isipan mo, nalilito ka. You want to reach out or mag-offer, o mag-reach out consistently. Gusto kong balikan eh. Pero, may deceit na na-unite sa isipan mo. There's deceit. With the moon, lies, deception, manipulations. Ibig sabihin, may nang ma-manipulate sa isipan mo, may nang didistract, may nang gugulo, may nang ma-manipulate. There's lies and deception. Sa akin na dito kanina eh. Minamanipulate yung isip ko. Elemental naman. Kasi pwede ko naman siya through cards, diba? Yung sa akin naman kanina na parang wala na ako ng tiwala sa God. Yung gano'n yun sa akin. Madami sa atin ang naka-experience ng mga ganyan. Manipulation, lies and deception yung pinapasok sa isipan. Kasi yung parang ma-convince ka talaga na magalit ka. Yung gano'n. Ang galing nila manipulate eh. Pero alam niyo kung anong ginawa ko? Nag-pray ako. Yun, laruan yung isipan ko. At yun na number 1 na panlaban dyan. Prayer. Humingi ka ng guidance sa God. Paano malabanan yan? Hindi pwedeng magpatalo ka sa mga namamanipulate niyan. Ito namamanipulate sa'yo. Gusto niya ng new beginning with you, a relationship with you. Yan na na-manipulate sa'yo. Tao naman yung sa'yo. May ginagawa silang witchcraft. Parang pinagtutulungan kay may may grupo sila. Fire signs, energy mo. Grupo sila. Siguro yung isa doon yung gusto nilang makatuluyan mo. Nagtutulungan sila. Gusto mo siguro mag-reach out. Napa-reach out ka nila para mag-reach out ka. Of course, may talaga yan, may intention yan sila, selfish intention. Always, may intention yan sila. Maaaring may makuha sila sa'yo. Kaya, they're so motivated na to the point na gumagawa sila ng witchcraft at pinagtutulungan ka pa. Nagkakaisa sila, hindi lang isa yan. Madami yan sila para makuha nila yung gusto nila sa'yo. Ito ang gusto nila mangyari yun. Yung hindi ka maging masaya. Hindi ka maging fulfilled. Hindi ka mamuhay ng wish fulfillment o yung buhay naman. Wish mo. Yung contented ka na buhay. Ayaw nila mamuhay ka ng contented na buhay, yung tunay na masaya ka, peaceful. Kasi gano'n yun sila dito sa mundo, yung mga gumagawa ng witchcraft. Kasi lagad ng dilim. Yung mga yan, gusto nila, nakikita ang nagdurusa, nahihirapan ng iba, tuwa sila. Kasi nga, demonyo na nga yan. Mga yan. Ayaw pa maniwala. Yan, demonyo yung mga yan. Sa kabilang buhay, doon yun malaman. Basta kita mo yung demonyo na sila. Kaya kay Jezebel Spirit. Kasi ganyan na gumagawa ng mga black magic. Mga, pag namatay, nagiging demonyo na kaluluwa.
Sampo na nga lang si Jezebel Spirit, di ba? Gusto nila, heartbroken ka, nasaktan ka, bigo ka sa pag-ibig. Yan ang gusto naman yan. Hindi sa gusto kanyang ang gusto niyan kasi hindi sa gusto kanyang makarelasyon dito sa Ace of Cups eh. Buhusan ka ng negativity niya sa Ace of Cups. Hindi yan na gusto kang makarelasyon. Gusto niya hindi kayo mabuo ng person mo, hindi kayo buo ng pamilya. Yung person mo na the one for you. Kaya lang tutulungan sila, gumagawa sila ng mga demonic. Hindi yan third party. So, nainggit lang yan. Hindi yan nainggit. Gusto niya agawan person mo. Yan naman mga aagawin ng mga greedy. Gumagawa ng mga ganyan. Deceit, witchcraft. Agawin na lang sa iba. Yan ang sinasabi ng Jesus Christ na mga greedy. Yan. Kasi kung hindi greedy yan, hindi gagawa ng mga ganyan para agawin sa iba. Ganyan naman nagagawa ng mga greedy. Injustice, deceit. Yan ang sabi ni Jesus Christ. Ang mga greedy hindi magmamana na ng aking kaharian. Sabi ni Jesus Christ. Hindi daw sila magmamana ng kaharian ni Jesus Christ. Kita nyo naman kung anong ginagawa nila. Gusto nila magtagumpay. Gusto niya magtagumpay na maagaw yung person mo sa iyo. Kung hindi ka mag-take ng action sa person mo, kaya gusto niya maagaw yung person mo sa iyo. Pero pagka ganyan, hindi mo kailangan gumawa ng witchcraft kasi witchcraft is demonic. Yung ma-advise ko sa'yo. Kasi kung gagawa ka ng witchcraft, wala kang pinag-iba sa kanila. Same ka lang din. Hindi ka suportado ng kalangitan. Pare-paro kayong sa demonyo. Sa bilang buhay, pare-paro kayo doon na na-realize niyo. Wala kang nanalo sa kadiliman. Sa mga pumapanig sa kadiliman, sa mga kumakapit sa witchcraft. Kasi kawawa ang kaluluwa doon ng mga gumagawa niyan. Kaya dapat ay maging patas. Kung ganyan man ang ginagawa na may ginagawang witchcraft, nalangin ka. Nanalangin ka sa akin yung kanina eh. Nawala din. Tinuruan pa ako ng guide kung paano ko. Kasi hindi naman sa loob ng katawan ko yun eh. Sa labas yun eh. Yung elemento yun sa akin kanina na mamanipulate, na nung sul-sul-sul, na manipulate at na aware na ako. Matagal na kasi akong may mga experience na na iba-ibang mga deceit. Iba-ibang gumagawa ng deceit. Kung paano ko masense yung pero kahit sa labas sila, hindi na wala na. Tahimik lang ako. Nalangin ako. Yun ang gawin mo. Manalangin ka para puksa yung mga alagad ng dilim na yan. Yung may advice ko sa'yo. Gahaman. Na-miss na siguro yung opportunity nito sa person mo. With your person, gumagawa sa'yo. Hindi naman sa hindi siya nagustuhan ng person mo eh. Gusto niya agawin yung person mo. Ayaw niyang ma-miss yung opportunity with your person. Ayaw mag-regret sa huli na hindi niya makuha yung person mo. Buti kung kanya. Maagawa na siya. Well, let's see. Ano pa? Ito ang nagustuhan ng gumagawa ng witchcraft sa'yo.
Di ba may nanglilito sa'yo? Ito nagustuhan niya sa person mo. Active, passionate na umpisan ang kung ano may inuumpisan niya. Kung mga inuumpisan niya. And klaro sa kanya, maliwanag sa isipan niyo kung ano yung mga umpisan niya. And brave siya ng umpisan niya. Ganun ang gustuhan niya. Ito, like ganito, yung umpisa na Six of Pentacles in reverse. Yung hindi na siya maging giving. Hindi na siya mag-invest, maging giving. Ano pa kaya na gustuhan ng gumagawa ng witchcraft sa'yo, sa person mo? Nagagawa niya makawala sa stagnancy o chain. Nakita niyo may chain dito, chain. And submissive siya. Submissive. Hindi siya superior. Hindi siya strong. Yun ang gusto niya. Defensive, guarded. At hindi siya nagja-juggling. Pili siya agad kung sino yung gusto niyang piliin, kung ano yung gusto niyang piliin. Ganyan. Hindi siya ma-effort. Hindi clouded ang judgment yung isip niya. Positive siya. Upright kaya to. Hindi siya nagpapa-tempt. Hindi siya ma-tempt ng devil. O hindi siya there's temptation here. Hindi siya ma-tempt ng devil or like addiction siguro. What's with a star? Yung may powers. Sure. Hindi. Yung positive lang. Positive. Yeah. Positive siya. Positive. Kasi nakita niya parang may powers, no? Pero positive lang talaga siya. O, diba? Positive siya sa buhay na maswerte din siya o maging maswerte siya o maging maganda din yung kinabukasan niya. Maging fortunate din siya. Pero sa kabila ng yung parang nakarestrict siya. Kaya pala, parang submissive sa kanya kasi ni-restrict niya, kinontrol niya itong person mo na to. And still, nag-wish, gusto niya pa rin na parang naghangad pa rin to, nangangarap pa rin to ng magandang buhay sa kabila na naka-restrict to eh. Yan. Upright good. Na kahit hindi prosperous ang buhay niya, hindi kompleto, matyaga siya eh. Sa trabaho, matyaga siya. Sa kahit ano, reliable, kukumit. At hindi siya mahilig makipag-compete or makipaglaban. Paglaban niya. Para bang gusto nito ay tahimik yung buhay, kalmado, ganyan. Hindi siya mahilig makipaglaban sa spiritual. Parang mga witches. Hindi siya mahilig makipaglaban sa spiritual. Yung mahilig lang naman makipaglaban sa spiritual, mahilig man challenge, mga ganyan. Mga witches. Kaya naglalaban-labanan din yan sila eh. Mga witches.
Ang babarang magkukulam. Naglalabanan niya sila dahil gusto niya patunayan na powerful sila kaysa dun sa iba. Basta ganun sila ka parang kulang-kulang utak nila ba? Tama ba? Kulang-kulang ba yung utak ng tao doon? Yung term doon. Kulang-kulang nga. Kasi kung average yung utak noon at kung mataas yung IQ niyan, hindi yan ganyan eh. Hindi ganyan ang taong kahit average mo lang yung IQ. Kulang-kulang. Kaya ganyan, gusto nila makipag-compete. Mang-challenge, mang-challenge ang kalaman daw nila sa witchcraft. Samantala yung alaman nila na yan, yung mga witchcraft nila na ginagawa at yung mga kaalaman nila na ano ba yan? Itim na kapangyarihan. Yung mga kaalaman nila na lihim na kaalaman galing naman sa Diablo. Ay, nako. Kapalit pa yung kaluluwa nila. Tapos ma-challenge pa. Gawain ng kulang-kulang. Para sa akin, gawain ng kulang-kulang ganyan. Para bang mababang IQ. Yun ang kulang-kulang. Yun ito yung mababa ang IQ. Mababa ang IQ. Kulang-kulang sa amin yun. Turn namin yun. Sa mga ganyan. Sa mga, alam yung gawain, yung ugali na makulang-kulang sa amin. Yan naman ganyan, mga ganyan. Yung isipin nyo kung ano, kung sakto ba yung utak niyan, kung kung average. Hindi din sila ma-consider na ano retarded na special child Matawag silang kulang-kulang kasi yan ang pinagagawa nila. Ugali nila. Gawain ba ng mataas na IQ yan? Gawain ba ng average yung IQ niyan? Kahit average man lang. Seven of Swords in reverse and Two of Cups. Ako nagtataka ako dyan dati sa mga ganyan. Kahit mga gagamot ang sabi sa akin dati na may mga nang-challenge daw. Ako wala akong hiling man-challenge. Ako, may mga ganyan talaga. Kahit ako nagtakala, challenge. Kasi daw, in-explain sa akin na magagamot yan. Kung bakit sila nang-challenge, gusto nilang patunayan na powerful sila. Basta may nakausap ako dati manggagamot. Ganun daw yan sila. Kulang-kulang talaga. Mga kulang-kulang. Nasa observation nyo, di ba kulang-kulang? Kulang-kulang ito utak. Tapos mga narcissistic pa yan. Alam niyo naman kung ano yung narcissistic. Gusto nila, sila yung powerful daw, pinakmataas. Mga challenge, mga atake sila ng kaalaman nila sa spiritual, mga lihim na kaalaman daw nila. Gawain ng kulang-kulang. So, hindi ka daw ganon. So, ibig sabihin, hindi ka kulang-kulang. Ay, yeah. Ay, well. Ay, hindi kulang-kulang sa person mo. Sa person mo pala to. Hindi kulang-kulang sa person mo. Ay, nako. So, Seven of Swords in reverse. And hindi to deceitful si person mo. Hindi siya yung magnakaw o manguha na sa iba. O gusto niya ang nakawin yung sa iba. Hindi siya ganun. Yun ang gusto niya kay person mo. Tapos, nakipaghiwalay itong person mo i-clarify ko, nakipaghiwalay. Oo, pag defensive siya, nakipaghiwalay. Yan. Ibig sabihin nun, pag defensive yung isang tao, meron yun na yun sa kanya, kahit spell, orasyon, or any deceit. Baka niritwalan. O sininda ng manipulate ng isipan niya kahit elemento para maging defensive.
Pag alam ninyo na may namamanipulate sa isipan ninyo, manalangin lang. Humingi kayo ng guidance. Anong gagawin ninyo? Sa panalangin lang. Dahil din na si person mo na to, cold sa kanya. Gusto niya swertihin dito kay person mo na magsama sila ng person mo sa isang bahay. Yan. Ikaw ay na-atake niya. Kaya na-atake niya ng witchcraft. Gusto niya angkinin sa person mo. Anong nais sabihin sa'yo ng person mo? Nag-aantay daw siya na hindi ka na makontrol ng spiritual, witchcraft, mga ganyan. O mga psychic intrusion, psychic attack, spiritual attack, mga ganyan, energetic attack. Na hindi ka na malilito, na makapag-decide ka na mag-reach out sa kanya, na hindi mo na siya i-ghosting, kundi mag-reach out ka na sa kanya. Para maging masaya na kayong dalawa. Para hindi na maging confident of Queen of Wands in reverse na to. Pwedeng third party na mawala na siya ng kumpiyansa sa sarili niya. Saktan lang. Para maging cold, unemotional. Siya na yung mamroblema, overthink. Para mamatay na. Ay, tama ba? Para mamatay na. Hindi. Para mag-end na. Pwede mag-end. Mag-end na yung pang-atake niya. Para mag-end na yung pang-atake ni Queen of Wands in reverse na yun. Insecure to si Queen of Wands in reverse na to. Walang confidence yan. Sige, pa-atake ng mga kademonyuhan niya. Kasi insecure siya, nainggit yan. Mari nainggit kay person mo, sa'yo, gano'n.